tayo mamili. Ano po, sabi ko sa Deuteronomy 30:15 to 20. Next. Nababasa niyo po ba? Basahin ko po ano sabi ko rito. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na binibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa Kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyo, malilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupain ang sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahat ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Verse 20, ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salin lahi ay mabuhay ng matagal sa lupain ipinangako ninyo sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Makita po natin yung pong binigyan po ng choices ng ating Panginoong Yahweh ang mga taga-Israelites. Pinamili niya buhay o kamatayan, kasaganan o paghihirap. So, ang ibig po sabihin, kung binigyan niya po tayo ng choices, ay makikita rin po natin, next po. Choices are something we make every day, all day long. Some choices are not very important, others are extremely important. May mga, pansinin niyo po, sa araw-araw po na tayo po ay nagdidesisyon, meron po tayong mga choices na pinagpipilian, maliit man o malaki. Minsan, pag mga maliliit na bagay, pero doon po tayo tinitrain ng ating Panginoon na doon sa maliit na bagay, ay mamili na po tayo ng tama. Piliin po natin ng tama. Next. Sabi po rito, nakakatawa sabi, you choose what to wear today. Hindi po ba? Tayo po yung namili kung ano yung gusto natin isuot ngayong araw na ito. You choose to wear deodorant or not. Amen? Sabi rito, you choose to brush your teeth or not. You choose to do your homework or not sa mga kabataan. You choose to get all your stuff together and be organized today or not. You choose to pay attention or play and distract others. You choose to listen or you choose to sleep in chapel. You choose to obey the rules. You choose to be a good example or not. You choose to do your schoolwork or not. Amen po ba? So ano po ba yung pinagpipilian? Pinagpipilian natin yung maganda at yung hindi maganda. Pero makakapag-relate po kayo na meron din po tayo na napipili hindi maganda at yun nga po yung pagkakamali at yun nga po yung kasalanan. Amen. Next. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. When you mess up. Ibig po, sa Amerika po, pag sinabing yung mga American boys, pag sinabing, oh, you mess up big time. Kaya yung Amerikano. Tapos nasunod naman yung Amerikano na-mess up, sabi niya, oh yes, not bad. Ganun lang ang sasabihin. Pero pinali po, kasi pinili ko po yung when you mess up. Sa Tagalog po kasi, sabi niyan, yung pag ikaw ay nagkalat. Pagka po sa English, maganda pakinggan when you mess up. Pero po sa Tagalog, pag sinabing pag ikaw ay nagkalat, parang nagkalat. Pero meron po ibig sabihin din yung mess up sa Tagalog, hindi lang po yung nagkalat, kundi yung nagkamali at kasalanan din po. Amen po ba? So makita po natin yan, minsan napipili po natin yung mali. Amen po ba? Kaya nagkakaroon tayo yung buhay natin na may mess up, bumugulo. Next. Amen. Tayo po ito ngayon
ng ating banal na salita. Bigyan po natin ng paggalang. Ano po, ito po yung ating main topic. At babasahin ko po ito sa inyo at inyo po pakinggan ang inyong pandinig. Sabi po sa 1 John 1, verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Verse 10, if we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. 1 John 2:1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not, and if anyone sin, we have an advocate with the Father, Yeshua Christ the righteous. Tayo manalangin. Ang maraming yamin, mga Panginoon sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na yung pinagkalawag na kami po, Panginoon, ay mapag-aaral ng mga salita. Nawa po itago po ako sa iyong likuran. Hindi po makita ang aking karumihan, ang aking pagkatao, ang aking kasalanan. Kundi makita po, Panginoon, ay ang kaliwanagan ng iyong banal na salita. Maraming salamat po sa mensahe kung pinagkalawag po, Panginoon, at alam po, Panginoon, na ito po ay nagtuturo po sa amin kung paano po huwag po kami magkamali. Maraming salamat po, Panginoon, at sa among namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Yeshua Christ. Amen. Makakapunta po tayo. Dito po sa binasa ko po, makikita niyo po, very familiar po itong verses na ito. Po. 1 John 1, sabi, kung daw po, if we say that we have no sin, kung sinasabi daw po natin na hindi tayo nagkakamali o nagkakasala, ay niloloko lang natin ang ating sarili. At yung katotohanan ay wala sa atin. Kaya hindi naman po pwedeng sabihin ng isang tao na hindi siya nagkakasala kasi lahat naman tayo talaga nagkakasala. At sabi pa po sa verse 10, kung daw sinasabi natin na tayo ay hindi nagkakasala o walang kasalanan, ginagawa daw po natin sinungaling ang salita ng Diyos. Kaya po ba? So mabigat po, Tapos talaga po, ito po yung pinaka-paborito kong topic sa lahat, yung kasalanan. Kasi gusto ko rin po, sa araw-araw po na nagdarasal kami magkasama, pinagdarasal po kami, sinasabi ko sa Panginoon na, Panginoon, sana itong araw na ito hindi po ako magkasala. At talagang talagang pagkatao ka, talagang magkakasala ka. No? Hindi lang yun. Pag ikaw ay karnal na tao, ay talagang magkakamali ka talaga big time pag ikaw karnal na tao. Pero hindi lang po yun kahit po yung tayo po, mga anak ng Diyos, tayo po mga saved, tayo po nakakalimutan ng kanyang salita. Sa araw-araw po ng ginawa ng Diyos, sana po wag Pero kapag nagkakaroon pa rin po tayo, nagkakamali din po tayo, nagkakasala po tayo. Amen? Amen po ba? So, nasabi po rito, nagkakamali tayo, pagkatapos ginagawa natin yung mali, pagkatapos sinasalitaan natin yung mga maling pananalita, pagkatapos ay nag-iisip tayo ng masama o mali, no? At kung paano tayo mag-respond ay mali, no? We treat people wrong, we listen to the wrong people, we take the wrong advice, we make wrong decisions. Sa mga tao po, alam ko po, nakakarinig po kayo, nagawa na po natin ito. Ayan po ba? So, makikita po natin, kung yun po pala nagagawa natin, minsan baka lumagtaw na isang araw, napakaswerte natin pag hindi tayo nagkaroon ng kasalanan, Pero, makikita natin, makikita natin na kung sino talaga yung dahilan kung bakit natin nagagawa ito. Sabi nito, if anybody get themselves in a mess, it's us. Tayo yung may kagagawa. Kasi tayo yung namimili na mabutit ng masama. Pinapili tayo ng Panginoon. We have choices. Pero ang napipili natin, yung mga mali. At tayo din yung pumipili. Amen po ba? Nakuha niyo po ba? Nakalagay pa po dyan. Medyo masakit, pero yan po talaga yung nature ng tao. Na meron tayong abilidad na
makapanira, makakala, o minsan di mo alam, nagsasalita ka. Pagkatapos kung paano mo sinabi ay nakasakit na pala sa kapwa mo. Minsan di mo alam yun, nakakasakit ka. Ewan po ba? Kaya hindi ko natin maintindihan kasi meron tayong ability to destroy a perfect day. We can mess up our good marriage. Dalawang mag-asawa, bakit nagkakaroon ng mga kaguluhan sa mag-asawa? Bakit nagkakaroon ng awayan? Bakit nagkakaroon ng hiwalayan? Napakadami na po natin mga istoryang narinig niya sa kapitbahay lang natin, makikita natin. Ewan po ba? At hindi lang, miski sa sarili natin po ay nararanasan natin yan. Ewan po ba? Pwede rin natin sirain yung magandang relationship between mother and father. At pinaka-importante, napaka-matindi yung magkakapatid. Ewan po ba? Nagkakasira yung magkakapatid. Eh bakit? Pinili nila yun eh. Choices nila yun. Tao sila eh. Ewan po ba? Pride eh. Ito ba? Ewan po ba? Amen. So makikita po natin, ano? Pagka po ikaw anak ka, tapos may problema ka sa magulang mo, may pinili kang hindi maganda. Ano? Na-mess up ka. Kung ikaw, anak, pagkatapos ay tinitingnan mo yung magulang mo ay kung ikaw naman mabuti, ito naman ay si tatay, ito naman si nanay kung magsalita. Ano? Kung nasasaktan ka, mali yung pinili mo. At ikaw din yung magkakalat pagdating ng panahon. Pagka ikaw ay nakita mo na yung magulang mo, hindi mo ginagalang, ito din ang may gawa nun. Ewan po ba? So makikita mo, ganun po no? Sa mag-asawa, kung hindi kayo magbibigayan at lagi kayo mag-aaway, yun ang pinili nyo. Di po ba? Sabi nga ng salita ng Diyos huwag nyo palalagpasin ng gabi na hindi kayo nag-usap at nagkasundo. Ibig sabihin, huwag mo, pagtulog ka, galit ka pa rin. Pag-gising mo, galit ka pa rin, hindi na gano'n. Bago kayo matulog, dapat magkasundo na kayo. Yun din po sinasabi rin po natin. So, ang pinapalitin ko dyan, sabi ko, pwede rin daw palang magkalat doon sa may magandang church. Ibig sabihin, pwede din dyan tayo magkamali. Sa loob mismo ng church, kaya nga mayroong mga tao na umaalis sa church, paano, pinili nila yun. Pero, ang maganda doon, dumadating ang panahon na talagang tinutuwid mo yung pagkakamali. Amen po ba? Amen. So, ayan, next. Ngayon, ito po yung sinasabi ko. Napakarami naman dahil ito lahat na sinabi mo masama sa tao, nasabi mo na. Paano gagawin natin? May plano ang Panginoon. Ayan po ba? Ito po yung plano niya sa 1 John 2:1. Sabi niya, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. Napaka-simple po, napakadaling intindihin. Ang sabi ng Panginoon, may plano siya sa atin, at dahil nga sa nangyayari ito sa atin, ang sinabi ng Panginoon, huwag ka kasing magkamali. Piliin mo huwag magkamali. Sabi ng Panginoon, you sin not. Bakit sinabi ng Panginoon ito? Kaya sinabi ng Panginoon ito, kasi madali lang natin gawin ito Madali lang natin gawin ito. Sapagkat tayo nga ang namimili Ano po ba? Kaya pwede tayong pumili nung sinasabi ng Panginoon, yun yung pipiliin natin. Ano po? At binigyan niya tayo ng maraming grace para masunod natin yung plano ng Panginoon na huwag tayong magkasala. Kaya gusto lang naman ng Panginoon tayo mabuhay tayo may kabanatan, mabuhay tayo na sinusunod natin siya at ang kanyang salita. At pag sinunod natin siya, ginawa natin yun, ay magiging matutuwa siya sa ginagawa natin sapagkat ginagawa natin yung will niya, yung paggustuhan niya. Ewan po ba? So ano ba yung mga ways na yun? Ano ba itong mga plano ng Panginoon? Yung mga ways na dapat natin gawin para naman mapigilan natin na tayo magkamali. Yung ilalagay natin sa isip natin, na lagi pag nilagay natin ito sa isip natin, sigurado, tuwid ang ating lagay. Sigurado, meron tayong kaalaman kung paano natin nasasabihin na, ay, nagkamali ako, nagkaroon ako ng kasalanan. Kasi
Meron tayong abilidad para sirayan ng magandang araw eh. Choice natin yun. Ano po? Choice natin yun. Kaya ano yung mga, He has given us multiple ways to accomplish this plan. Number one, ito po, makatandaan po natin, sabi po sa Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Yeshua hath made me free from the law of sin and death. Ano po ang sabi? Ano po? We have been given power over sin. Sabi po sa Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ano po ibig sabihin ito? Ano po? Hindi mo, binigyan na lang po tayo ng kapangyarihan over sin. At ang nagbigay ng kapangyarihan sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua Christ. Ano po? Hindi lang po yun. Sabi po dito, ang ginawa po ng ating Panginoon ay binigyan tayo ng freedom. Yung po pagkakatali natin sa kasalanan, yung taligala, yung bondage, yung nakatali sa atin, kasalanan po yun. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yeshua doon? Ano po? Tinanggal niya yun. Free na po tayo. Kaya sabi niya sa Galatians 5:1, tinan niyo po, hindi po ang tinanggal. Hindi po ang tinanggal, eh, hindi mo na kaya gawin. Hindi mo na pwede ulit itali yung sarili mo. Tinan mo po, sabi niya sa Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Sino po yung nagpakawala sa atin sa kasalanan? Ano po, binigyan tayo ng liberty na huwag nang magkasala. Ano po, make us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Sabi ko ba yun? Oo, pinawala na kita. Tinanggal ko na yung tali mo, yung pagkakatali mo, talikala mo sa kasalanan. Pero huwag mo naman ang gawin na ikaw mismo yung mag-entangle, magtali mismo sa kasalanan tinanggal ko na para ilagay mo ulit sa'yo, itali mo ulit sa'yo. Nakuha mo ba? Amen. So makikita po natin, ano? We have been given power over sins. Kaya pagka po tayo may pipiliing mali, sasabihin natin wala na kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Wala na kapangyarihan ng diablo sa atin. Wala na siyang kapangyarihan sapagkat pinawala na tayo ng ating Panginoong Yeshua Christ. Tinalo na niya yung kasalanan at binigyan niya na tayo ng kapangyarihan para matalo natin yung kasalanan, para hindi natin magawa yung kasalanan. Isa lamang po yan sa ginawa ng ating Panginoong Yeshua. Meron pa po, napakaganda po. Makikita niyo po next. Number 2, we have the indwelling of the Holy Spirit. Tingnan niyo po sa Galatians 5:16 na sabi, this I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Paano po tayo makakalakad sa banal na Espiritu ng Diyos kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos? Alam niyo po, marami po sa mga Bible study po namin, malilinig niyo, nasasabi, sana magkaroon ako ng banal na Espiritu. Sana yung banal na Espiritu ng Diyos lumapit sa akin. Sana yung banal na Espiritu ng Diyos na hindi po. Nung po tinanggap natin ang ating Panginoong Yeshua Christ, bilang ating Diyos na tagapagligtas, yung banal na Espiritu po ay nanahanap po sa atin. Sabi po nito, we have the indwelling of the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu ni Yeshua Christ, nanahanap po sa atin. Alam mo ba niya na yung katawan ay templo ng Diyos? Hindi na po ito simbahan na po ang templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos walang iba kundi tayo. Amen po. Itong simbahan na ito ay sama-sama. Pagka naririto po tayo, dito po ang templo ng Diyos. Pero pag wala po tayo, wala ang templo ng Diyos dito. Naniniwala po kayo? Amen. Amen. Kaya po makikita ninyo, bakit hindi natin pwedeng kalabanin yung pagkakamali at pwede natin piliin yung hindi tayo dapat magkamali, binigyan na tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon over sin. And number 2, we have the indwelling of the Holy Spirit. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya may katulong na tayong tumanggi sa kasalanan. Amen? Pag hindi ka nakakatanggi sa kasalanan, ibig sabihin wala sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos na tumutulong sa iyo para ikaw ay hindi magkasala. Amen po ba? Madalas ko pong mangyari po sa akin yan. Madalas po ako magkamali. Madalas po ako magkasala.
Inaamin ko po yun sa inyo. At yun lang naman po kasi ang totoo. Kasi kung sasabihin ko na hindi ako nagkakasala, ginagawa ko sinungaling ang Diyos. Amen po ba? Pagkapan po natin ang Panginoon. Ang pangatlo po, pinawala na tayo oversee ng ating Panginoon. We have the indwelling of the Holy Spirit. And number 3, we have the Word of God to tell us how to live. Yan po yung pangatlo pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Binigyan po tayo ng banal na salita niya. At lahat, makita niyo pa, basahin po sa 1 Timothy, sa 2 Timothy 3. Alam ko kung alam niyo na ito, pero gusto ko lang po talagang intindihan natin mabuti at gusto ko po na talagang kahit dahil alam na natin ito yung magiging dahilan kung bakit tayo ay may iwasan natin magkamali. Sabi po nito, we have the Word of God to tell us how to live. 2 Timothy 3:16. All Scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya po ba? Kaya po mahalaga sa atin yung salita ng Diyos eh. Kaya po yung ano po ng ating worship, yung ang pinakalaman po ng ating pag-worship sa Panginoon, bukod sa pag-aawitan natin, pag-aawit natin sa Kanya, ay yung mensaheng ipinagkaloob sa atin para marinig natin yung mensahe ng ating Panginoon. Kasi, pwede tayong ituwid ng salita ng Diyos. Sabi po rito, una po, unahin natin yung doctrine. Ano ibig sabihin ng doctrine? Yung po, aral at paniniwala natin. Kaya po nakita nyo, pag ako nakatayo dito, lagi po sinasabi sa inyo, kung yung po ating mga doktrina at aral ay hindi nyo po pag-aaralan at hindi nyo paniniwalaan, kung ano yung doktrinang tinatayo ng church na ito, po ba? Namamali po tayo. Kaya tinuturo natin yung mga doktrinang mahalaga para maintindihan natin talaga yung paniniwala natin at yung mga aral natin. Yung reproof, pagsaway, pagsisisi, pagpapayo, pagka po tayo ay mayroong malaking kasalanan, pagkatapos nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos at medyo tinamaan po tayo, yun po ay sinasabi, itinutuloy po tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Correction, niwawasto po tayo. Pagpapabuti, pagtuwid, tinutuwid po tayo ng salita ng Diyos. Instruction, tagubilin at mga hakbang. Ini-instruct po tayo kung ano yung dapat natin gawin sa buhay po natin upang hindi po tayo magkamali. Amen po ba? Amen. So makikita po natin, meron pong plano. Next po, pangalawa, meron pong provision. Sabi po sa una may plan, pangalawa yung provision. Sabi sa 1 John 2:1, if any man sin, we have an advocate with the Father, Yeshua Christ, the righteous. Ibig sabihin po ng advocate sa Greek ay parakletos. Ibig sabihin, someone called to one side, ESP called to one's aid, one who leads another, cause before a judge, a pleader, counsel for defense, legal assistance, with intercessor. So ano po ibig sabihin? Ngayon daw po tayo, pinagkalooban daw po tayo. Provisions, pinagkalooban tayo ng tagapagtanggol. Napagka po tayo yung nagkakamali, po ba? Sasabihin ng Panginoon, hindi na po nakikita ng Panginoon Yeshua yung ating mukha. Ang nakikita po ay yung Panginoon Yeshua, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Yeshua doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung nakikita, kaya po hinihingi po tayo ng tawad kung may kasalanan po tayo. Hindi na po nakikita na ako kasi pag ako po ang nakita, sigurado mamamatay ako, papatayin ko ng Panginoon sa galit sa akin. At hindi ako pwede man na tumawag sa Kanya. Pero sa pamamagitan ng ating tagapagtanggol, ng ating Panginoong Yeshua Christ, sinasabi niya, patawarin mo na po ito. Namatay po ako sa kasalanan niya. Ako po yung naghirap sa kasalanan niya, patawarin mo na po ito. Sa tuwing lalapit po tayo sa ating Panginoon na meron tayong kasalanan at pinatatawag po tayo ng ating Panginoong Yeshua Christ. Amen po ba? Amen. So makikita po natin hindi lang po yun. Letter C. Next na.
Meron tayong plan, meron tayong provisions, meron po tayong prescription. Ano po ang Tagalog ng panukala o session? Sa 1 John 1:9, sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. What do we do when we mess up? Is there hope? Is there a second chance? Pagka po tayo nagkamali, ano po, minsan iniisip natin, ano yung aking gagawin? Ano po, minsan kasi, yung pong pagpo-confess ng ating mga kasalanan, hindi natin magawa. Yung pag-amin ng ating kamalian, hindi natin magawa. Yun lang naman ang gagawin natin, ano? Hirap na hirap po tayo. So, meron po, itadissect po natin itong prescription na to. Next, ang sabi po nito, para po yung ating ginawang pagkakamali ay mapatawad ng ating Panginoon, sabi, acknowledge the failure. Ano, tanggapin ang kabiguan o kamalian. Amen po ba? Amen. Sabi rito sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. So this is the main reasons kung bakit nagpapatuloy yung ating kamalian at yung mga kamalian pa ay natatabunan pa ng mga pagkakamali pa hanggang sa maging kalos na yung ating heart sa paggawa ng kamalian kahit nandun naka-indwell ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin ay natatabunan ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating kamalian. Sa araw-araw natin ginagawa, yung kamalian natin ginawa, hindi natin tinanggap, hindi natin in-acknowledge, akala natin okay lang, unti-unti natatabunan ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, na nananahan sa atin. Kaya minsan, sasabihin mo, tatanungin mo, sana yung banal na Espiritu ng Diyos hindi umalis sa akin kasi hindi mo na siya nararamdaman. Kaya hindi mo nararamdaman, tinabunan mo ng maraming kasalanan sa puso mo. At kahit kailan, mind you, hindi umaalis ang banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Once na tinanggap po ang ating Panginoong Yeshua Christ sa ating buhay, nandiyan na siya. At pero hindi na niya pipilitin na ibigay yung susi ng puso mo. Hindi niya pipilitin kasi nga may choices ka. Pwede mong piliin na isuko mo yung buhay mo sa Kanya at siya na yung magmando ng buhay mo. Amen po ba? Siya na yung maging driver ng buhay mo kaysa sa ikaw. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, paano natin? Kailangan i-acknowledge natin yung ating failure, yung kabigo at yung kamalian natin. Kailangan i-acknowledge natin. Next, kita niyo po yung illustration sa prodigal son. Ano po? Sa Luke 15:21. Doon po sa prodigal son, ito po ang anak niya, kinuha na yung mana. Pagkatapos nulagdas yung mana, pagkatapos nung nagkamali siya, na-realize na nagkamali siya. Sabi niya sa Luke 15:21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. In-acknowledge niya yung kanyang kamalian. At alam niyo na kung anong ginawa, tinanggap siya ng tatay niya, ginawa siya muling anak. Ganon din po ang Diyos sa atin. Ngayon po, sabi po nito, letter A, don't deflect it. Pagka daw po tayo nagkasala, huwag natin i-deflect it. Ano yung deflect? Huwag natin iwasan o isisi. Ano po? This is the default response to being confronted with our mess. Adam blamed Eve, Eve blamed the serpent, the blame game is old as planet Earth. Pansinin nyo, pagka tayo nagkakamali, mas gusto natin isisi sa iba, alam nyo, nangyari sa akin yan eh. Nagpapaalala lang ako doon sa tao, hoy, yung ano na, gawin mo na ito. Pagkatapos, kung banda mo niya, kung may kasalanan, ba't ko na kasi sinabi eh. Hindi ko na po sa inyo hindi ko po ibig sabihin, hindi ko po gusto maintindihan niyo. Pero gusto ko lang po maintindihan eh. Naranasan ko po yun, yung sisihin ka sa hindi mo naman kasalanan. Kasalanan mo, kaya dapat sisisihin mo.
parang po si Eva, si Adan, nung sinabi ng Panginoon, bakit mo kinain yung prutas na yun? Nasabi po ni Adan, kasi pinakain ako ni Eva. Nasabi naman ni Eva, kasi itong ahas na ito, pinakain ako. Ano po? Blame game. Kung ang nangyari po, si Adan, sinabi niya po yung totoo. Ano po, at nag-take siya ng responsibility niya, sinabi niya na, oo, kinain ko yan. Alam kong mali, pero patawarin mo po ako. Hindi naman humingi ng tawad si Adan. Sinising niya si Eva. Sa halip daw humingi ka natin, kung humingi ka ng tawad, baka nasa paraiso tayo na. Ewan mo ba, palakpan po natin ang Panginoon. So, don't deflect it. Ano po? Next anak. Next anak. Next pa. Ayan. Next pa anak. Ayan. Nasabi rito, ano po? Ask for forgiveness. Pagka nagkamali ka, humingi ka ng tama. Madali naman yun eh. Ano? Kaya minsan yun yung nakakalimutan natin eh. Pagka nagkamali sa isang tao, humingi ka ng tawad. Ewan po ba? Pwede naman yun eh. Ano? Sabi rito, the humility and honesty that is demonstrated in asking forgiveness is a big deal. Ewan po ba? Si David nga, ayan, sinasabi, kung ano yung sinabi ni David habang humihingi siya ng tawad. Sabi niya, Lord, have mercy, blot out my transgression, Lord. Sa madaling salita ay humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Next. Sabi po rito sa James 4:8, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts. Lumapit daw po tayo sa Panginoon, sapagkat pag lumapit po tayo sa Panginoon, lalapit din po ang Panginoon sa atin. Linisin natin yung kamay, yung ating kamay sa ating mga kasalanan. At kung tayo maging double-minded, ibig sabihin po ng double-minded, gagawa ka ng kabutihan ngayon, pipiliin mo yung kabutihan ngayon, kinabukasan, ang pipiliin mo naman, hindi. Kung ano lang yung feel mo, hindi po maganda yun. Ano? Sabi po ito, next. Ayan, sabi rito, appreciate the faithfulness of God. Sabi sa verse 9, He is faithful once forgiveness has been granted. Be thankful. The faithfulness of God is something to be thankful for. So makikita po natin, ano, pagka po tayo pinatawad na ng ating Panginoong Yeshua Christ, dahil faithful po siya sa atin, at yun po yung dapat natin ipagpasalamat. Dito pa sinabi sa pananalangin, sabi, lagi daw po tayo magpasalamat sa ating Panginoon dahil sa tayo tinatawad niya sa ating mga kasalanan. Hindi po ba? Sabi ko po rito, ito po yung panghuli. Kita niyo po, sa tigil lang po. Ang sabi po sa panghuli, sabi dito, attempt to fix the wrong. Kung pwede naman yung pagkakamali natin, ayusin natin eh. Di po ba? Meron mga maliliit at may malalaking pagkakamali natin na pwede rin natin iayos. Ang sabi rito, when you mess up, others are often affected by it. The right thing to do is to go back and try to undo the damage that you caused by your action. So, pag po tayo nagkamali, meron pong maapektuhan. Amen. At yung naapektuhan na yun, dapat alam po natin balikan at iayos po natin. Kumbaga, yung kalat po natin, linisin natin. When we mess up, clean up. At sabi po dito, tatapos na po tayo, sabi, you borrow something that belongs to someone and you break it, you should replace it or fix it. Pagka dumihingiran tayo, kahit anong bagay, kahit pera, kahit bagay, kahit ano, pag nasira natin, pag nagastos natin, isolate natin, bayaran natin, palitan natin. Pag na-aksidente tayo, gumagaya tayo sa sasakyan, nabunggo mo nabunggo ka ng sasakyan, at ikaw may kamali, ikaw may mali, dapat ikaw ang mag-fix noon, magpagawa noon. Sabi pa po dito,
If you make a mess, you clean it up. If I spill my drink on the floor, clean it up. You don't just say, my bad, and walk away. If you are truly repentant, you will do everything you can to clean up your mess. You will apologize to those that were hurt. You will attempt to repair the damage to your testimony. You will do everything within your power to clean up your mess. Bago po natin ilapit sa Panginoon, o kaya ilapit na natin sa Panginoon, try to clean up our mess. Kung meron po tayong nakaaway, kapitan po natin, hindi po tayo nakaaway. Kung may nagkamali po sa atin, pero mahal yun, no? Hihingi ka ng tawad pag ikaw ay nagkamali. Huwag kang hihingi ng tawad pag sila yung may mali. Sila yung dapat humingi ng tawad sa iyo. Bakit? Kasi pag nababali ng mga Kristyano, minsan tayo mga Kristyano, patawarin mo siya! Patawarin mo siya! Binato ka sa ulo, patawarin mo siya! Balibagin mo ng tinapay! Amen po ba? Amen? Yeah. Kaya po ang tingin nila sa ating mga Kristyano, ay mga Kristyano, kahit anong gawin mo dyan, okay lang dyan eh. Kasi anak ng Diyos yan eh. Pagkatapos pagkagalit ka, sasabihin, hindi ka nagagalit Kristyano ka, hindi ka dapat magalit. Eh yung Panginoon nga, nagalit eh. Nung nakita niya na ginagawa yung bahay sa bahay ng Diyos, ano ginawa niya, pinagtatawag niya, ginagawa niya yung tindahan ito. Sabi ng Panginoon, nagalit ang Panginoon. Ewan po ba? Nagalit siya, pero hindi siya nagkasala. Wala namang magalit ang hindi nagkasala eh. Ewan po ba? Amen? Amen. O, tinan niyo po ano. Tinan niyo po kung sino yung talagang malaking epekto. Dito po ako tatapos. Doon po sa mga bridge na nakita natin sa Facebook. Ano? Nakita natin, bigla na lang bumurot ng ano yung nakaputing, nakaputing sasakyan. Pinarin yung yung kalaban niya. Yung rider, tinamaan sa ulo, patay yung rider, pati yung asawa niya, tamaan niya kanya. Ano? Galing na galing tayo. Sinasabi natin, nakakawa. Ako lang yan naman, pinagpapara agad. Pero may dumating pa isang still, yung isang ano sa Facebook, napanood ko. Pinagtulungan pala siya ng dalawang rider, pinagbubugbog. Hindi ba yung pinagbugbog? Nabugbog na siya ng gusto, nabugbog na siya ng gusto. Kaya siguro napalitan na siya na. Iba rin. Ewan ko ba? Una-una, sino may mali? Pareha sila. Sino na-apektuhan? Pareha sila. Patay yung isa. Nagkasabi, makukulong yung isa. Amen? Pero kung ginawa nila, pinili nila yung tama. Pag nasa sasakyan ka, hinahamang ka, huwag kang bababa. Huwag kang bababa, kabayaan mo siya. Di kahit anong tabi niya, bahala siya. Basta ikaw, huwag kang bababa. Sarap mo yung ano mo, huwag kang makikipagtalo. Amen? Kabayaan mo siya. May itang ulo yan eh. Amen po ba? At doon pa rin natin makikita yung sinasabi ko na when we mess up, because we have choices na pipiliin natin yung mali o tama. Pagka nag-mess up tayo, nagkana tayo, ayun na, malaking disgrasya. Sino yung naapektuhan? Naapektuhan niya, namatay, naapektuhan din siya. Naapektuhan na, baril pa niya yung asawa niya. Ngayon, pag titignan ko, kung hindi na lang ako pumatol, kung hindi na lang ako lumabas ng kotse, kung pinabayaan ko na lang, yun po yung tama. Yun yung choices. Ewan po ba? Kaya po sa araw-araw kung gagawin natin, piliin po natin yung tama. Piliin natin yung choice na malulugot ang Panginoon sa atin bilang Kristiyano. Pero hindi po tayo, sabi po ng Panginoon, sa San Diyos, ito po dito po magtatapos, sabi po ng Panginoon, hindi po tayo tail. Hindi po tayo buntot sa mundong ito. Amen? Tayo daw po ay head. Ano po ibig sabihin? Gamitin natin yung head natin. Amen? Sabi ng Panginoon, hindi kailangan maging wise tayo sa buhay na ito. Wise. Ano ibig sabihin ng wise? Kailangan mo alam mo yung salita ng Diyos. Magiging wise ka pag alam mo yung salita ng Diyos. Amen po ba?
Hindi tayo basta-basta. Hindi tayo tulak-tulakan. Hindi tayo pushover. Hindi po tayo ganung mga Kristiyano. Amen? Baguhin po natin sa isipan po natin na tayo mga Kristiyano na tayo po ay inaapak-apakan na. Amen? Naapak-apakan ka na, okay pa lang sa'yo. Mayroong batas. Amen? May batas, may Diyos na magprotekta po sa atin pag laging tama ang ating ginagawa at naaayon sa kanyang salita. We have choices, so don't mess up. Amen po, tayo ito ngayon. Tayo po ay manalangin.